Timotia, no? Madam Timotia, saan po kayo ngayon, ma'am? Sa Taguig po ako naka-stay DJ. Saan po? Sa Taguig po. Nasa Taguig ka po ngayon. Okay. Si Timotia, nag-iedad po ng ilang taon, ma'am? 36 po. 36, no? Si Sir naman, pangalan po ni Sir si Cesar, no? Masyado lang po malikot si Sir Cesar. Humarap po kayo dun sa maliwanag, Sir, ha? Huwag po kayo tumalikod sa hindi maliwanag. Tapos dapat nakaupo po kayo para makita mo si Ma'am Timotia ng maayos. At makita ka rin ni Ma'am Timotia. Naka-fly away kasi ang hair mo, ma'am. Yung electric fan, kaya if sa baba mo ituon para hindi po maingay. Sige, sandali lang po ha. Sige. Maingay yung manok. Sir, si Ma'am Timotia nasa Taguig po ngayon, edad 35. Tama po ba, ma'am? 35, no? Yeah, 36 po. Okay. Sige. Ikaw po, Sir Cesar, saan po kayo ngayon, sir? Sa Isabela po ngayon. Nasa Isabela. Pwesto po ninyo yung cellphone, wag pong igalaw ang kamay para hindi po kayo maggalaw. Panoorin sa live. No? Wala po kayong asawa, sir, girlfriend. Wala po. Ma'am Timotia, ma'am, hiwalay na po kayo, ma'am? Single mom, 8 years ago. Sige. Usap po kayo ni Cesar. Timer, pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Taga saan ka po, kuya? Ako, taga Negros talaga ako. Ako rin, taga Davao ako. Taga Davao rin ako. And then, nag-stay ako dito sa Taguig, nag-waiting to flight. Saan po yung, ano nyo, yung pasok destination? Sa Dubai ako ngayon. Dubai. Opo. Ilan na po yung anak niyo po? Yung panganay ko is 15, yung bunso ko is 12. Malalaki na po pala. Opo. Bali, ngayon ka lang po yung papasok ng ibang bansa. Hindi po. Last 29, 2029 ako nag-apply for quiet, and then ngayon lang ako nakauwi 2023, and then balik naman ulit. Okay. First time mo kasi ngayon sumali kay DJ. Ako pumasok ako ulis ko naman nakikita yung live ni DJ, and then hindi ako pumasok kasi busy ako sa trabaho. Wala akong time. So yung time ko doon sa ibang bansa, maliit lang talaga yung time pahinga, tapos wala talagang time ako magjo-join. Kaya pag uwi ko dito, nagjo-join ako. Ganun talaga pag sa ibang bansa kasi maraming ginagawa yung mga katulong. Iba kasing oras doon at saka dito. Oo. Minsan kasi ngayon yung dalawa nasa Kuwait. Magkasama sila sa isang bahay. Nabanggit niyo po kanina, ma'am, hiwalay po kayo ng ilang taon? 8, no? 8 taon? Yes. Opo. Wala po kayong naging ka-live-in ulit? Boyfriend? Wala po, parang nadadalo ako sa asawa ko yun. Nadala po kayo. Pero ngayon buong-buo na yung sarili mo, ipag-iisip nyo po na mag-aasawa ulit? Ganun po ba? Pwede na, ma'am? Hindi po sure kasi ang haba pa ng pangarap sa buhay. Yun. Hayaan siguro pag makatagpo ng mas matino pa sa asawa ko. Ayun, si Sir Cesar na po yun. At siya ang bubuo ng pangarap mo. Sige, sir. Banat, sir, banat. Kaya naman po magtatanong po, ma'am. Ano pa? Kaya naman po magtanong. Ikaw muna. Anong year na po yung anak mo ngayon?
15 yung panganay, yung bunso is 12. Binata na yung panganay ko eh. Babae, tsaka puro lalaki yan. Oo, puro lalaki. Ako lang yung panganay nga babae. Totoo naman, wala naman akong wala naman akong anak na babae. Kasi naman lalaking anak ko. Banday, wala pa. Nagawa pa lang ah. Gawa pa lang si ma'am. Gagawin nyo. Kaya nga eh. So ano po ba yung hinahanap niyo po sa isang lalaki? Simple lang. Mabait. Walang bisyo. Magalang. Kasi yung asawa dati, naghiwalay kami dahil sa bisyo niya eh. Parang napupuno na rin ako sa kanya, napipiko na talaga ako. Anong bisyo, ma'am? Baka lasinggero, baka lasinggero yun, DJ, no? Lahat naman ng bisyo pinapasukan, babae na lang hindi. Tapos, parang ako ang naging padre in pamilya sa sa pamilya ko. Ako ang nagtatrabaho. Tapos siya wala. Tapos siya wala siyang trabaho na umuwi sa bahay nga lasing. Wala nga eh, ako nga ang nagtatrabaho. Umuwi sa bahay ng lasing, yun pa siya pang magagalit. Ako pang magluto nga galing sa pagod. Ang hirap. Kaya nga naisip ko mas mabuti pa yung single mom kasi mas magawa mo pang gusto mong gawin sa sarili mo at saka sa anak mo kaysa may partner. Kaya nga wala sa isip kong mag-asawa. Dahil hindi ako pumasok agad sa ganyang mga relationship. Kaya ngayon parang hindi pa buo yung decision mo na papasok muna sa relationship. Ewan ko lang kung makahanap ako ng taong yung sincero nga. Yung Yung bang tawag yun, DJ? Yung gagawin mo, wag lang sa salita. Parang ganun. Kasi mahirap yung puro salita lang tapos walang kabuluhan, di ba? Mas mabuting gawin mo na bago ka magsasalita, di ba? Walang kusa, walang initiative. Kaya nga eh. Kasi yung naghiwalay kami sa asawa ko, masaya rin akong nahiwalay kasi unti-unti ko yung naabot yung pangarap ko para sa mga anak ko. Siguro kapag hindi kami naghiwalay, kung ano ako noon, yun lang pa rin hanggang ngayon. Kasi experience ko pa rin na naging single mom, daming pinagdaanan. Kuya. Okay na rin. Ano pa? Mas okay na yun na nag-iwalay ka sa asawa mo kasi nalagaan mo at saka yung mga anak mo. Oo naman, hindi ko man sila pinabayaan hanggang nandoon ako sa abroad and then sa awa ng Diyos, natupad ko yung unti-unti yung pangarap ko para sa mga anak ko. Nakapagawa ko ng sarili kong bahay. Kaya pag uwi ko sa Pinas, hindi ako makituloy sa mga magulang ko. Pero yung mga anak mo po, saan po ngayon? Yung anak ko ngayon, nandun sa mama ko. And then, paalam na sa akin kasi malaki na yun sila eh. May sariling pang-isip na magpaalam nga pupunta sila sa bahay ng papa nila. So okay naman, walang problema sa akin kasi wala man ako sa tabi nila. Wala namang problema sa akin yun. Pero hindi ko patagig yung mga anak mo. Wala dito sa Taguig yung anak ko. Ako lang nag-isa dito sa Taguig. Nag-stay ako ng accommodation. Kasi naghintay ako ng flight ko for Dubai. Nandoon po sa Davao yung anak kong dalawa. Nasa Davao pala. Ano po? Po, baka may tatanong ko po para sa akin. Kaya nga tinatanong kita eh.
Ako po, kasal po ako sa asawa ko. Marriage po kami sa asawa ko. Kahit kasal kayo sa asawa mo, kapag hindi kayo magkaintindihan, magkahiwalay pa rin, di ba? Mm. Ikaw, kuya, saan mga asawa mo? Sa kapitbahay. Wala na, naghanap ng ibang kalaguyo niya. Akala ko nga ako ang maligaw sa kapitbahay, ang asawa mo pala. Maliit pa lang yung anak namin. Na siya, naghanap ng ibang kalaguyo niya. Pero yung anak ko nandito sa akin. Mm. Ako na mismo ng kalaguyo. Mas mabuti nandyan sa'yo yung anak mo. Kaya nga. Kaya yung anak ko, hindi ko nga ibigay sa asawa ko eh. Magkamatayan kami dalawa kapag kunin niya. Kasi yung asawa ko kasi may anak na rin yan, isa babae, iniwan niya rin. Iniwan niya rin sa asawa niya ng lalaki. Tapos Ngayon, iniwan din na sa'yo. Nagkaroon kayo ng anak, iniwan din sa'yo, sir. Opo, iniwan niya rin po, Sir DJ. Mm. Ba't po pala kayo napadpad po dyan, sir? Saan ka? Sa Ilocos? Nabila po. Ay, Isabela? Ba't po pala kayo napadpad dyan? Ano po, ng trabaho ko kasi, ng manukan. Mm. Yung sabong, Mm. pang sabong. Kayo po yung nag-alaga, gano'n? Sa bumiro rin kayo yung ex ko dati. Si sir, taga-alaga lang naman si sir. Sabi pa nga yung Alaga po ng manok, Sir DJ. kasi sabi ng ex ko dati, TJ, kasi pagpalit daw niya kami ng pamilya niya, sa sabiso niya ay sa amin. Kaya parang nabibingi ako nung nagkawan ng salitang ganun. Na ipapalit ka Mas love pa niya yung manok. mas love niya yung bisyo niya kaysa pamilya niya at saka yung mga anak niya. Pero nadadalo ako sa taong may bisyo. Hirap talaga pag may bisyo ng tao. Hindi naman po lahat ng may Ano po? Hindi naman po lahat ng may bisyo, ganon, sa katulad sa asawa mo. Mayroon naman may bisyo, pero okay naman sa pamilya. Ay, may ganun siguro ko. Hindi ko pong nakita ang ganun na tao. Yung simula naghiwalay kami ng asawa ko, nakapokus ako sa trabaho. 4 na taon ako doon sa ibang bansa na hindi umuwi. Napag-uwi ko dito, yun lang, babalik naman ulit. Ano yung asawa mo pala, alcohol. Yun, tawag dun. Pag hindi nakainom, hinahanap-hanap. Ano po? Alcoholic na yung asawa mo noon. Kaya pag hindi nakainom, hinahanap-hanap. Hindi po, lahat ng business pinapasukan niya, tapos parang masaya siyang kasama yung mga kaibigan niya kaysa pamilya niya. Mahirap yung pinagdaanan ko sa kanya kasi yung kahit gabi ginagawa kong araw para magtatrabaho, para magkikita, para magkikipon. Tapos bigyan mo ng pera, ginano lang. Sa sugal niya, siyempre maniwala ka kasi yung anak ko naman magsabi na, Mama, yung pirang pinadala mo, ginaano ni Papa, nag-aaway ng kabayo at saka nagsasabong. Parang, iwan ko kapag ikaw naghahanap ng pera, nakakasabi ako sa sarili ko. Kung lalaki lang ako, papatayin ko na talaga. Yabi naman Ay, si ma'am. kapag biso niya yun, hindi na yun mawala sa sarili niya eh. DJ, ano ba? Maingay ba yung linya ko? Sobrang ingay, ma'am. Sige, lilipat ako ng
DJ. Opo. Okay. Yes. Tagatag po kayo. Ah? Hello po, okay. DJ, okay na ba dito? Okay na po yan dyan, ma'am. Medyo okay na po, ma'am. Ano po? Ano po? Kuya, hindi kita marinig. Lakas-lakasan niyo po, sir, yung boses ninyo. Hindi po masyadong marinig. Hindi ko marinig. Kasi ako naka-headset eh. Ayun, malakas na. Ano po yung tanong niyo, sir? Okay na po. DJ, Mm. Ilonggo ka po ba? Bakit po? Ba't mo sabihin Ilonggo ako? Ba't mo ako pagbintangan na Ilonggo ako? May ebidensya ka ba na Ilonggo ako? Ba't ka nagtatanong kung Ilonggo ako? May ebidensya ka ba? Ako, DJ Jel. Ah, Kasi Bacolod din ako, DJ Jel eh. Bakulod ka pala, Bakulod nun ka. Kuya, pure Ilonggo, Iloilo, kuya. Ikaw, Bakulod ka. Malapit lang, DJ Jel. Hindi ako makaintindi ng salitang Ilonggo. Kasi yung papa at mama ko Bisaya. DJ Jel, yung mga Ilonggo, Balambing. Hindi ko alam. Wala yan sa lahi, Yung sinasabi nila na yung Ilonggo, pag magsalita daw, galit na, hindi pa daw mukhang galit, malambing pa rin, pero depende yan sa tao, no? Oo. Depende yan. Kailan po ma'am yung mo ma'am? Yung balik mo ulit? Ano? Yung balik mo ulit sa saan yan? Doha? After 2 years, Sa UAE. Oo UAE? naman. Naghintay na lang ako ng flight ko. Sana yung magiging amo mo doon sa bagong mong amo, mabait sana at saka Thank you. Sana nga. hindi madamot sa pagkain. Sa dati kong amo, hindi naman sa ganun. Sa trabaho, okay naman yung sa trabaho, sanay na ako sa gawain ng bahay at sa trabaho sa ibang bansa. Lang talaga, adjust lang talaga sa sa ugali ng amo mo. Yun talaga, mag-a-adjust ka talaga. Oo. Yun ang hirap na yung homesick doon, kailangan mo lalabanan para sa pamilya mo. Yun ang palaging isipin mo para sa pamilya mo. Isama mo na si sir sa isipin mo, ma'am, para di ka homesick. Yun ang the best doon, no? Solusyon para labanan ang homesick. Dapat po mayroon po kayong taong iniisip na nakakatulong sa inyo para labanan yung homesick. Ganun. Tawagan mo lagi si girl para hindi ma-homesick. Homesick. Kaya nga DJ Tatawagan ko yan DJ kasi wala naman akong ibang kausap eh. Oo. Wala kang ibang kausap, sir? Wala po. Pero kinakausap mo, manok mo lang palagi kinakausap mo dyan. Hindi, kasi nag-alaga siya ng manok, ma'am eh. Ano po tawag? Yung Arawan po kayo dyan, sir? Ilan taon ka na bukuin mo? Kanina pa tayo buwan. Buwanan yung sahod. Ano po yun, ma'am? Go ahead. Wala na kung pangalan mo, kuya. Kanina pa tayo nag-usap, hindi ako nalimutan yung pangalan mo kanina. pangalan ko? Opo. Cesar Ayan. Ano taon ka na po, kuya? 37. Matanda ko ko sa'yo. 37. Isang year lang. 1 year lang yung gap eh. Opo. Magaling si DJ maganap ng kapariya. Dapat match kayo kasi tulad yan si girl
maganda. Dapat ikaw pogi. Oh, match talaga. Edad, pareho din. Oh. Kaya nga love match tayo dito eh. Programa natin, Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Kasi dati, Wanted Sweetheart. may ako dati, yung pumasok ako dati sa single mom, tapos, as coming na ako umuwi ng Pinas, nalaman ko yung, yung LDR rin kami, hindi rin kami nagkita sa personal. Balak namin din magkita kami pag uwi ko, nalaman kong kapabuntis siya, so ako ang nag-give up. Mahirap naman, di ba? Oh. Yung ano mo yung sarili mo, paano naman yung... Akala ko kanina wala ka naging boyfriend, ma'am. Kasi fobia ka na dun sa asawa mo. Meron pala, no? Pero nakabuntis din ang iba. LDR lang yun, DJ. Ay, kahit na, ganun pa rin naman yun. May nagpapakilig sa'yo. LDR lang yun. Pero Matagal kami nag-LDR yun eh. Mabuti ata nahuli nyo nakabuntis ng iba, ma'am. No? Paano Kasi yun? nasa malayo ako eh. Paano nyo nahuli, ma'am? Na nakabuntis? Inamin niya po ba? Yung kapatid niya nagsabi sa akin, sa tita, yung pamangkin niya, sabi niya, tita, may kasama si Tito. Sino yung kasama niya? Sabi niya, boyfriend niya daw. Kasi sabi niya, lalaki daw sa walang mawala sa kanya. O, ganun. So, sige, kusapin ko lang si Tito mo. So, ayaw niya mag-umamin. Yung time na napikon na talaga ako sa kanya. Inamin, so, humingi siya ng sorry. Kung okay lang, mapatawad kita, pero hindi na ako mabalik sa'yo at hindi ko na mabigay yung tiwala ko sa'yo dahil yung paghihirap ko dito, hindi mo naranasan eh. Lahat ng problema dito, ko lahat. Pinakaya ko lahat para sa inyo, para sa mga anak ko. Tapos yun lang yung magawa mo sa akin. Matagal po ba? Akala ko siya ng dati. Kasi Matagal po? Nagtutulungan na po kami. May problema ako doon sa Mindanao, sabi ko. Padala mo yung pera yung mama ko kasi kailangan ng pera. Nagtutulungan na kami. Hindi ko akalain na yun parang mangyari. Yun, at saka na yung papauwi na ako sa dyan pa siya nagulok. Yung, okay lang, nakamove on naman kasi LDR naman kami. Hindi naman kami nagkita sa personal. Ganyan talaga ang buhay, weather lang. Minsan masaya, may time talagang malungkot. Kaya sabi nga nila, try until success. Kaya nga eh. Ako 2 beses na rin ako nakapag-jowa ng abroad o single mom. Oo. Pero nung una, pauwi na. Iwalay na daw sila ng asawa niya. Nung umuwi na siya sa kanila, balikan sila ng asawa niya. Sabi niya, dati never mo daw babalikan yung asawa niya. Nung umuwi, balikan sila ng asawa niya. Yun lang. Tapos yung isa naman, unahin niya daw muna pamilya niya. Balay din sa akin, unahin niya daw muna pamilya niya. Tapos, narinig ko lang sa mga kaibigan ko sa GC na may jowa na siya. Ka-GC din namin. So, ano lang nangyari doon? Pinaasa ka sa wala. Parang yun. Parang ganun lang, parang panakip butas yung tawag doon. Kawawa naman tayo. Ganun talaga yung buhay eh. Ginawa kang panakip butas pero hindi mo man lang natakpan yung butas, sir. Yung iba yung tumakip. Yung iba pa siya nagtakip ng butas nila. Mapreheran po yung dumating na yun sa'yo yung babaeng talagang para sa'yo, di ba, DJ? Huwag ka lang magmamadali. Ako nga hindi nga ako nagmamadali. Hindi ako naghahanap. Si Lord na yung bahala yung ibigay sa'yo. Tama. Ano na Mahirap kung kasi hindi mo pa mahanap. mahirap magmamadali ka eh. Mahirap na mamadali ka. Mahirap na mamadapa ka ulit. Matagal na rin akong single, mga 8 years na ata na rin. Hiwalay kayo is 2016? Parang ganun. Kasi 2016 kami nag-iwalay ng asawa ko eh.
Yung nagtrabaho ako sa Davao ng 2 years. Kasi napag-isip akong mag-abroad. Mm. Mahirap kasi dito sa Pinas, no? Kaya nga bumalik ako agad kasi mahirap dito eh. Pero sa ngayon, Senior high na yung anak ko, magka-college na kailangan ko talaga magsikap. nag-aaral kasi yung mga anak. Kailangan Oo. magkumayod. Kaya nga eh. So, ano? Ano ba yun? Malilito ako. Ang itanong sa akin, Kinakabahan ako eh. bakit? Napapawisan ako tuloy. Bakit ka kinakabahan? First time ko kasi sumali dito eh. O, parehas na naman tayo. Sumali na pala eh. Parehas na naman tayo. First time ko rin ngayong sumali dito. Hindi ka naman nagsisisi, So, ma'am. anong balak mo sa sarili mo ngayon? Ma'am, hindi ka naman nagsisi na sumali po kayo dito, ma'am. Hindi naman po. Oo. Kasi gusto ko noon pa lang akong sumasali 2023. Nung nag-message ka sa akin, DJ, and then sabi mo sa akin, bigyan mo, mag-download ka ng imo. May imo naman ako, pero sa tingin ko wala akong time. Mm-mm. Kasi iba kasing time dito sa Pinas at saka doon. Araw dito, gabi doon. So wala talaga akong time na matid join. Mm. Mamurahin ka pala ng amo mo, magkamali ka. So, tinatry kong pumapasok ngayon dito na wala akong ginagawa sa accommodation. Mm-mm. Ganun lang. Enjoy mo yung life mo kung nga huwag kang malungkot. Dumating lang yung babaeng para sa'yo. Wow. Ako nga, hindi nga ako nagmamadali eh. Diba, DJ? Mm. Mahirap yung magmamadali ka tapos mapunta ka yung maling tao. Oo, tama. Diba? Tsaka madapa ka na naman ulit. Kaya yung madapa ko, mahirapan akong tumayo yun eh. Ilang taon akong hindi nakamubon yun. Ang hirap talaga. Mahirap talaga maka-move on kapag mahal na mahal mo talaga yung isang tao. Binigay mo ng lahat. Doon ako natagalan ako nakamubon yung sa asawa ko kasi ayaw ko talagang broken in family. Hindi ako nangarap sa buhay. Ako na masisira yung pamilya ko. Ang gusto ko talaga buo yung pamilya ko. Pero ang hirap na balikan yung ginagawa niya sa'yo, parang paulit-ulit yung sa isipan mo, parang natatakot ka na, natutulong ka, parang ganun. Yun ang nangyari sa akin. Kahit yun, nung pag-uwi ko dito sa Pinas, nung nakita ko yung asawa ko, parang akong nakakita ng multo eh. Multo talaga. Oo yun. Hindi kasi, natatakot talaga ako sa kanya kasi pag makita mo talaga yung tao, yung mapalala sa yung lahat ng ginagawa niya, bumalik sa isipan niyo, parang ganun. Oo ba? Bale, parang bumalik yung nakaraan nyo. Oo, eh. Pero kasal po kayo nun, ma'am. Kasal po kayo. Oo, kasal kami. Kasal kami ng asawa ko. Oo. Ba't Hindi ka ko umiyak? malimutan yung hinahabol niya ako ng ang tawag niya? Hinahabol niya ako ng itak ba yung haba na yung na hindi ko talaga yun hindi ko talaga malimutan yung tumakbo ako ng tsinelas. Mm-mm. Ang importante na bit-bit yung dalawang bata ko na hindi kami mapatay ng asawa ko. Parang ganun lang. Wala na sa isip ko nung yun. Sabi naman asawa mo, papatayin kayo talaga. Totoo yun. Kaya sabi ko, nakasabi ko sa mama ko, hindi na ako makahanap ng lalaking Latino. Natatakot na ako eh. Baka maghanap pa rin ako, baka tuluyan akong mamatay. Hanggang ngayon parang mini-reviews pa rin ako eh. Kita ko yung asawa ko. So yung hanggang nandito na ako sa Manila ngayon, so lang, parang, ko lang yung sarili ko na
Parang ano lang ba yun? Parang ano ba? Parang mag-best friend na lang. Parang ganun. Pero ma'am, nung makita po kayo ng mister mo, nung first time yung nagkita, ay nawala si sir, oh. Nabusan na ng data. Oo. Nabusan na. Ano po, may po ng sorry pero hindi na po ako babalik sa kanya. Nung makita ka po niya ma'am, hindi naman siya tumakbo. Sinong tumakbo sa inyong dalawa? Ako po. Ikaw Ako natakot. tumakbo po kayo. Oo, ako natakot. Kasi Baka natakot. anong gagawin niya Oo. sa akin? Kasi babae lang ako eh. Oo. So tapos, hindi ka naman hinabol. Yung pinupunta niya yung parents ko. Yung nang sinakausap niya. Oo. Sabi niya na humingi daw siya ng tawad. Sabi ng parents ko, doon sa humingi ng tawad sa anak ko kasi yung ginagawa mo, nandoon sa anak ko lahat yun. Natotrauma yan hanggang ngayon. Tapos, humingi ka ng sorry sa amin, wala kami magawa kapag hindi kami patatawarin. Yung anak ko, support naman sa akin. Sabi ng mga anak ko na Mama, kapag ayaw mo na ng papa, wala namang problema. Huwag mong pipilitin yung sarili mo. Tama. Okay lang man yun sa amin na ganun kayo. Yun, parang nakuha na, parang nabukayan ako ng lakas na yan ang naririnig ko sa anak ko. Nga ilang taon ako nawala sa kanila. Tapos yun ang sinasabi sa akin. Pero hiwalay na po kayo that time. Nung umalis po kayo dito ng Pinas para pumunta ng Kuwait, hiwalay na po kayo? Oh, hiwalay na po kami. Ah. Naghiwalay kami ng asawa ko is 2016 and then papunta ako ng Kuwait is 2019. Oh, okay. Tapos umuwi ako ng 2023 yung October. Tapos bumalik naman ako ulit yun. Okay, sige. So hindi na kayang ayusin pa ma'am, no? Kasi matagal na po kayong hiwalay eh. Matagal na kayong hiwalay bago ka nag-abroad. Naglaway yun sa'yo ma'am. Naglaway yun sa'yo kasi kung doon ka lang sa kanya, sigurado laspag ka no. Kasi kakahabol niya, takbo ka ng takbo, di ba? Hinahabol ka ng itak, di ba? Sabi mo siyempre, pag nadapa ka, di mo lalas. Totoo yun. Yung parang hindi yata ako mamamatay sa hita, mamamatay yata ako sa nervous. Di ba, masisiraan ako ng ulo. Oo. Parang ganun. Oo. Sige. Yun na lang po, sir. Bigla ho kayo nawala, sir. Ano po nangyari, sir? Cesar? Naputol po yung Oo. biglang nag-run ng wifi. Sige. Ayun na lang po, Pwede po ninyo ipagpatuloy yung pag-uusap ninyo. Overtime na talaga ako, no? Oo. Ano ba yun, sir? Wanted. Tapos na po yung oras natin. Yes, opo. No? Sweetheart. Pagpatuloy po ninyo ang pag-uusap, so putol na rin po yung pag-uusap ninyo sa live. Kayo na po bahala, ha? Thank you. Sige, girl, pagpatuloy mo lang yung yung pangarap sa buhay. Sir, thank you. Good luck sa iyo. Wanted. Sweetheart. Bye. Wanted. Sweetheart. Sabi ko ipagpatuloy yung pag-uusap eh. Puputulin ko lang pag-uusap nyo sa live tapos umalis naman si girl.